Housekeeper ka lang. Ang kapal ng mukha mong sumabay sa kotse ng manager. Sigaw ni Tricia habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa. Baka akala mo, pag nagpa-cute ka kay Sir Nico, aakyat ka agad ng rango. Sa amoy mo pa lang, disqualified ka na. Tawanan ng ibang staff, pero imbis na sumagot, tahimik lang si Amara. Nilunok niyang lahat ng pang-aalipusta dahil alam niyang may alam siyang sikreto. Isang sikretong magpapayanig sa buong Grand Cielo Hotel. Pero bago pa siya makalabas ng staff room, may bumungad na pitaka sa kanyang locker. At doon nagsimulang bangungot. Bago ka pa lang sa channel ito, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang Grand Cielo Hotel sa Cielo Vista ay hindi basta hotel. Ito'y simbolo ng yaman, kapangyarihan, at karangyaan. Sa lobby pa lang, mapapansin mo na agad ang marble na sahig na kumikintab sa bawat yapak. Ang mga chandelier na tila mga bituin sa langit at ang halimuyak ng imported na lavender na pumupuno sa paligid. Lahat ng staff ay laging nakasuot ng planchado at malinis na uniforme. Palaging nakangiti kahit ang totoo'y pagod at binabalot ng takot sa loob. Isa sa mga housekeeper ng hotel ay si Amara, isang tahimik, mabait at masipag na dalagang halos di napapansin. Hindi siya palaimik pero kilala siya ng iilan sa pagiging maaasahan at matyaga. Hindi siya nakikisali sa tsismisan ng ibang staff at kadalasan ay mag-isa siyang kumakain sa sulok ng pantry. Dala ang baong kanin at adobo na niluto pa ng kanyang lola Nena. Isang umaga, habang naghahanda siya ng mga linen cart para sa mga suits, biglang nagkaroon ng pagkakagulo sa service entrance ng hotel. Mabilis ang yabag ng mga empleyado at ang mga bulungan ay mabilis na kumalat. May bagong janitress raw? Pulong ng isang staff. Ha? Sa itsura niya? Mukhang pulubi. Baka amoy kali yun. Tugon ng isa. Lumapit si Amara para tingnan. At doon niya unang nakita si Lola Pining. Nakasuot ito ng luma at kupas na palda. May butas pang sapatos. Ang buhok nito'y puti at magulo. Tila hindi nasuklay ng ilang araw. Nakayuko lang siya. Mahigpit na hawak ang lumang bayong na may basahan at walis tambo. Nanginginig pa ang kamay niya sa lamig at kaba. Ano yan? Ginawa na ba tayong charity? Reklamo ni Miss Delia Santos, ang supervisor sa housekeeping. Isang babae itong kilalang ekstrikta, matalas ang dila at palaging naka-high heels na tila laging may photoshoot. Hindi ka ba marunong kumatok, Nay? Alam mo bang exclusive ang hotel na to? Baka may dala kang mikrobyo. Sabay irap ni Delia kay Lola Pining. Napayuko na lang si Lola Pining. Pasensya na po. Kailangan ko lang po sana ng trabaho. Kahit tagalinis lang po. Tagalinis? Sa hitsura mong yan? Hindi mo nga kayang linisin ang sarili mo. Sabay tawa ni Delia. Nagtawanan ng ibang staff sa paligid. Pero si Amara, hindi makatingin. Nakaramdam siya ng awa. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang binibitawan ni Delia. Sa kabila ng pandidiri ng lahat, siya lamang ang lumapit at inalalayan si Lola Pining. Lola, halika po. Maupo muna kayo sa pantry. May tubig pa ako sa thermos. Alok niya. Natigilan si Delia. Amara, huwag mong hayaang tumambay ang pulubing yan dito. Ngunit hindi siya pinansin ni Amara. Tahimik niyang inalalayan si Lola Pining papunta sa pantry habang pinagtitinginan sila ng ibang staff. Sa sulok ng pantry, binigyan siya ng tubig at tinapay ang matanda. Pasensya ka na, Iha.
Hindi ko ginusto na mapahiya ka. Nahihiya ako. Pero wala na kasi akong ibang mapuntahan. Garal-galang tinig ni Lola Pining. Naiintindihan ko pula. Ako nga po si Amara. Kung gusto nyo, tutulungan ko po kayo. Baka po makausap natin ang HR. Mahinahon niyang tugon. Kinabukasan, nagulat ang lahat. Isinama ni Amara si Lola Pining sa HR department para sana sa formal application. Ngunit pagpasok pa lang nila, bumungad agad ang mapanuring tingin ng receptionist. Pagkatapos, ay lumabas si Delia. Waring may radar kung kailan dapat sumulpot. Oh, eto na naman ang pulubi. At kasama mo pa talaga siya, Amara? Baka pati ikaw. Gusto na rin umalis kung hindi mo na kaya ang standards ng Grand Cielo. Hindi po siya pulubi, ma'am. Nais lang po niya magtrabaho. Marunong po siyang maglinis at... Tumigil ka. Hindi mo trabaho mag-recruit. Isa kang simpleng housekeeper, Amara. Huwag mong kalimutan kung sino ka. Biglang tumulo ang luha ni Lola Pining. Pero agad niya itong pinunasan. Pasensya na po. Hindi ko na po kayo aabalahin. Tahimik silang lumabas ng HR office. Hindi na nagsalita si Amara, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Sa huling pagkakataon, inihatid niya si Lola Pining sa gilid ng hotel. Salamat, Amara. Salamat. At kahit isang tao sa mundong to, hindi ako trinato na parang basura. Mahinang tinig ni Lola Pining. Hindi ko ito makakalimutan. Kinabukasan, wala na si Lola Pining. Hindi siya pumasok. Hindi rin siya nakita sa food court. Wala ring balita kung nasan siya. Habang si Amara ay naglilinis sa hallway ng VIP rooms, hindi niya maiwasang balikan ang mukha ng matanda. May kung anong misteryo sa mga mata nito. Tila ba may malalim na pinagdaanan, may tinatagong kwento. At sa bawat pagwisik niya ng map sa sahig ng marmol, may gumuguhit na tanong sa puso niya. Sino ba talaga si Lola Pining? Alas 7 pa lang ng umaga, pero tila impyerno na sa kahabaan ng barangka. Naglalakad si Amara sa gilid ng highway, pasan ng bigat ng araw, at ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Mula pa nang misteryosong mawala si Lola Pining. Bawat hakbang niya sa semento ay may kasamang dasal. Sana hindi pa ako late. Sana hindi ako masisiguan ulit ni Miss Delia. Pero habang papalapit siya sa terminal, isang masakit na katotohanan ang bumungad sa kanya. Isang bumabarado at halos hindi gumagalaw na linya ng mga jeep at bus. Traffic. Diyos ko po. Gulong niya habang tinatapakan ng bangketa at pilit sinisingit ang sarili sa siksikan. Pawis na siya. Nangingitim ng lalim ng uniforme at humahabol ang hininga. Hinugot niyang lumang analog na relo mula sa bulsa. 7:43 a.m. Mahigit 17 minuto bago ang kanyang call time sa Grand Cielo Hotel. Kung mahuli siya, ikatlong strike niya na ito. Isa pa. At sigurado ang suspension. Napatingin siya sa kalangitan. Wala ng araw. Kumakapal ang ulap. At kasunod niyon, parang pagsabog ng galit ng langit. Bumuhos ang ulan. Wala siyang payong. Walang masisilungan. Lahat ng tricycle ay punuan. Napaluid siya saglit sa ilalim ng lumang bubog ng tindahan. Habang tinititigan ng basang uniforme. Hindi pwede to. Hindi ako pwedeng mahuli. Pabulong niyang sabi. Habang mabilisang itinali ang kanyang buhok. At sinimulang tumakbo sa ulan. Sa kabila ng bahagi ng barangkang flyover. Sa loob ng isang matte black SUV. Tahimik na pinagmamasdan ni Nico Herrero ang ulan mula sa loob ng kanyang sasakyan. General Manager ng Grand Cielo Hotel. Bata pa, matalino, at kilalang disente sa lahat ng empleyado. Laging maayos ang postura kahit pa hindi galing sa mayamang pamilya. Pinaghirapan niya ang lahat. May meeting siya sa investors pero tila may bumabagabag sa kanya.
Napansin niyang matagal nang hindi nakikita ang matandang si Lola Pining na minsang nakita niya kausap ni Amara sa may pantry. Bakit kaya bigla siyang nawala? Tumigil sa pagtatanong ang isip niya nang mapansin niya ang isang babaeng tumatakbo sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan, halos madapa habang tinatabunan ng putik ang sapatos. Kilala niya ang figura na iyon, si Amara. Agad siyang bumusina. Beep! Napalingon si Amara, kulat at hindi makapaniwala. Binaba ni Nico ang bintana. Miss Amara, saan ka pupunta sa ganitong ulan? Papasok po, Sir Nico. Hingal niya, habol ang hininga. Sumakay ka na. Baka magkasakit ka pa. Naku, hindi na po. Basa po ako. Miss Amara. Putol ni Nico, seryosang tono. Sumakay ka na bago ka tuluyang mawala ng trabaho. Walang ibang opsyon. Dahan-dahan siyang sumakay sa SUV. Pilit tinatakpan ang basang bahagi ng kanyang uniforme para hindi madumihan ng upuan. Tahimik sila sa loob. Rinig ang tulo ng ulan sa bubong ng sasakyan. Ilang sandali pa, nagsalita si Nico. Galing ka na ba talaga sa barangka? Opo, sagot niya. Doon pa ako nakatira kasamang lola ko. Paano kung magkaroon ng emergency at traffic pa rin? Wala ka bang ibang paraan? Napayo ko si Amara. Wala po, sa totoo lang. Mas madalas akong tumatakbo kaysa sumasakay. Sayang pong pamasahe. Natigilan si Nico. May kakaibang kurot sa dibdib niya. Hindi niya inaasahang ganun kahirap ang araw-araw ng isa sa mga housekeeper nila. Gusto niyang magsalita pa pero nauunahan siya ng kabog sa dibdib. Tahimik na muli. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol. Nang makarating na sila sa tapat ng Grand Cielo Hotel. Pagbukas ng pinto, agad silang namataan ng mga staff sa labas, particular na ang tatlong pinakamasigasig na intriga. Si Trisha, si Rico, at si Miss Delia na may hawak pang clipboard habang naninigarilyo sa silid. Uy, si Amara, sumakay sa kotse ni Sir Nico? Bulong ni Trisha. Kapal ng muka. Sabay hirap ni Rico. Nagpapakyut, baka akala niya makakaangat siya. Pagpasok sa staff entrance, pinunasan ni Amara ang kanyang muka at agad tumakbo patungong locker room. Naiiyak siya, hindi dahil sa kahiyan, kundi dahil sa kung paanong tila mali ang pagtanggap ng kabutihan. Si Nico naman, pagkaparada ng sasakyan, huminga ng malalim bago pumasok. Nang madaanan niya si Miss Delia, binati niya ito ng maayos. Magandang umaga po, Miss Delia. Pero hindi siya sumagot bagkusay. Sinundan nito ng tingin si Nico habang naninigas ang panga. Sa loob ng locker room nakaupo si Amara sa bangko. Pilit pinapatuyo ang basang buhok. Gamit ang maliit na panyo, wala siyang kausap, wala ring may lumalapit. Bigla, bumukas ang pinto. Dumating si Trisha at Rico. Oh, wow! Hindi ka lang janitress. Driver mo na rin pala si Sir Nico? Sarcastic ang ani ni Trisha. Baka may sideline kang special service ano? Sabay tawa ni Rico. Hindi nagsalita si Amara, hindi siya pumatol. Pinilit niya ang lunukin ng lahat. Ang swerte mo, Amara. Bulong ni Trisha habang lumalapit. Pero tandaan mo, kahit ilang beses kang isabay sa kotse ng manager, janitress ka pa rin. At sa amoy mong yan, disqualified ka na agad. Tawanan. Tahimik si Amara. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang mga salitang tinanggap niya o ang katotohanan baka may halong inggit o takot ang lahat ng tao. Kaya sa kanyang puso, isang lihimang pilit niyang kinikimkim. At habang lumalabas sila ng locker room, isang tanong ang bumigat sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kakayaning lunukin ng lahat kung alam niyang siyang may-ari ng buong Grand Cielo Hotel? Hapon na.
Mainit pa rin ang paligid kahit patak na ng 3:00. Sa gilid ng Grand Cielo Hotel, may isang maliit na food court kung saan karaniwang kumakain ng mga empleyadong hindi kayang sumabay sa presyo ng cafeteria sa loob. Murang tapsilog, pansit, at kape sa papel na baso. Itong tanghalian ng mga tulad ni Amara. Dala-dala niya ang kanyang Tupperware na may kanin at tinolang manok. Niluto ni Lola Nena ng madaling araw. Naupo siya sa dulong mesa sa ilalim ng malaking payong at sa kadahan-dahang binuksan ng baon. Ngunit bago pa siya makalantak ng isang kutsara, may natanong siyang pamilyar na anyo. Isang matandang babae na tila nang hihina, pilit na nakikitingin sa bawat mesa, tila umaasang may mag-aalok sa kanya ng tira-tira. Marami ang suot, namumula ang mata sa pag-iyak, at nanginginig ang kamay habang hawak ang kanyang bayong. Si Lola Pining. Napabangon si Amara. Lola? Napalingon ng matanda at sa gulat, napaupo ito sa bangketa. Amara. Mahina niyang sabi, pasensya ka na. Hindi ko alam kung babalik pa ako sa hotel. Nahiya na ako. Pero, nagugutom na talaga ako. Walang pag-aalinlangan, lumapit si Amara at hinawakan ng balikat ng matanda. Tara po, Lola. Kain tayo. Dito po kayo sa upuan ko. Hindi na iya. Nakakahiya. Walang nakakahiya sa taong naguguto. Kayo po ang unang nagturo sa akin yan. Kaya't hindi niyo sinabi. Pinilit ni Amara na umupo si Lola Pining. Kinuha niya ang baon niyang Tupperware at iniabot sa matanda. Eto na po muna, kumain po kayo. Tumingin si Lola Pining sa kanya, baka sa mga matang luha at pasasalamat. Dahan-dahan niyang tinikman ang tinola. Ang sarap, parang luto ng nanay ko. Garagal niyang sambit. Matagal na akong hindi nakakakain ng mainit na pagkain. Tahimik si Amara, pinapanood lamang ang matanda habang nilalasap ang bawat subo. Naramdaman niyang may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa awa. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong koneksyon sa puso niya sa matandang ito. Parang may ugnayan silang hindi pa niya alam. Lola, saan po ba kayo natutulog ngayon? Doon sa likod ng simbahan, may karton akong pinapatong sa semento. Sa gabi, nilalabanan ko na lang ang lamig. Iniisip ko, baka balang araw ay magtiwala pa rin sa katulad ko. Wala po ba kayong pamilya? Umiling si Lola Pining. Wala na. Namatay na. Sa sunog ang asawa ko. Ang anak ko, nawala rin. Matagal ko nang tinanggap na siguro hindi na kami pagtatagpuin ulit ng tadhana. Napakuyom ang kamay ni Amara. Hindi niya alam ang isasagot. Bakit niyo po gustong magtrabaho sa hotel, Lola? Tanong niya, pilit pinapawi ang lungkot. Para maramdaman kong may silbi pa ako. Para kahit papaano, may magawa akong tama bago akong mamatay. Kahit lang janitress, basta makakatulong. Tumulang luha ni Amara. Inabot niya ang kamay ng matanda. Lola, pabalik tayo sa HR. Ako po mismong sasama sa inyo. Hindi tayo susuko. Gumulong ang katahimikan sa pagitan nila at sa unang pagkakataon, ngumiti si Lola Pining. Hindi ng pagod ng ngiti, kundi isang ngiting may pag-asa. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na si Amara sa loob ng kanyang locker. Inilagay niya ang dagdag na uniforme at bagong medyas, hindi para sa sarili, kundi para kay Lola Pining. Nilaban pa niya ang luma niyang sapatos na medyo maluwag pero ayos pa. Naghintay siya sa labas ng food court at gaya ng pinangako, dumating ang matanda. Nakaipit ko sa bukang isang maliit na clip na may bulaklak. Handa ka na po, Lola? Oo, Iya. Salamat. Ngayon na ako nakaramdam ulit ng may mahalaga ako. Tahimik silang naglakad papasok ng Grand Cielo Hotel. Duman sa service entrance, lahat ng staff na dadaanan nila ay napatigil. Tinitingnan ng matanda mula ulo hanggang paa.
Pero si Amara, taas noo, hawak niya ang balikat ni Lola Pining at bawat hakbang nila ay parang may ipinaglalaban. Sa lab ng HR, tila hindi nagbago ang lamig ng aircon at ng titig ng receptionist. Oh, bakit ka na naman andito, Amara? At sino naman yung kasama mo? Tanong ng receptionist na si Maris. Siya po si Lola Pining. Gusto po niya mag-apply ulit bilang janitress. Ay dalawa po siyang valid ID. At willing siyang sumailalim sa medical. Napailing si Maris. Amara, ilang beses na bang sinabi sa'yo ni Miss Delia na hindi to charity? Hindi pa ako kinakausap ni Miss Delia. Ikaw po ang kausap ko ngayon. Kung hindi niyo po siya kayang i-process, baka pwedeng tawagin si Sir Nico. May karapatan po siyang malaman kung paano niyo tinatrato ang mga aplikante. Natahimik si Maris. Maghintay tayo. Pagkalipas ng 10 minuto, bumukas ang pinto. Hindi si Delia ang lumabas, kundi isang babaeng naka-corporate attire, may hawak na tablet at may nameplate na si Miss Rivera, Assistant HR Manager. Good morning. Ako po si Miss Rivera. Ako na po ang mag-i-interview kay Ma'am Pining. Laking gulat ni Amara. Ma'am? Talaga po? Kanina pa kami nakakatanggap ng mareklamo tungkol sa pagiging mapanghusga ng ibang staff. Kaya gusto ko po sanang kayo mismong kausapin. Napatingin si Lola Pining kay Amara. Muli, luwang sumilay sa kanyang mata. Dito ka muna, Lola. Hintayin natin ang update. Ani Amara habang pinapaupo si Lola Pining sa waiting area ng HR. Wala silang kamalay-malay. Nasa di kalayuan, may mga matang nanonood, puno ng pagdududa at panglalait. Paglingon ni Amara, bumungad ang mapang-asar na tinig ni Tricia. Oh, ayan na naman ang charity queen natin. Sinamana naman ang bagong ampon. Kasunod ang tawa ni Rico. Baka inaambisyong maging manager gamit ang mga pulubi bilang stepping stone. Napakuyom ang palad ni Amara pero pinili pa rin niyang manahimik. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil ayaw niyang sumabay sa kanilang kababawan. Biglang bumukas ang elevator, naglakad palabas si Miss Delia Santos. Naka-heels, hawak ang clipboard na parang espada ng panghuhusga. Nang makita si Lola Pining, agad itong natigilan at umisi. Aba, ikaw na naman? Hindi ka pa ba sumusuko, Nay? Matalim ang boses. Tumayo si Amara. Ma'am Delia, si Miss Rivera po ang nagsabi na i-evaluate si Lola Pining ulit. Evaluate? Tumaas ang kilay ni Delia habang lumalapit. Hindi ba't kahapon lang ay pinagtawanan ka na dito? Ngayon, bumalik ka na parang walang nangyari? Ambisyosa ka rin, no? Tahimik si Lola Pining, nakatingin lang ito kay Delia. Hindi ng galit, kundi ng pag-unawa. Amoy kalye ka pa rin. At tingnan mo yung sapatos mo. Akala mo ba, papasa ka sa standard ng Grand Cielo? Sa itsura mo pa lang, hindi ka napapasa sa security check. Nagsimulang magbulungan ng ilang empleyado. Tumawa ang receptionist na si Maris. Tila ba naaaliw sa eksenang sinusundan. Pasensya na po ko. Hindi ako kaya-ayang tingnan, ma'am. Mahinaw ng sagot ni Lola Pining. Pero marunong pa akong maglinis. Marunong pa akong gumalang. At hindi pa ako magdanakaw ng oras o dangal. Natahimik si Delia. Nangangatog sa inis pero pilit pa ring matatag. Galing sa bibig ng isang basurera. Sabay tawa. Anong susunod mong plano? Mag-apply bilang general manager? Hindi na nakatiis si Amara. Ma'am Delia, may hangganan po ang pagiging bastos. Hindi niyo po kailangang hamakin ng isang tao. Gusto lang maghanap buhay. Lumingon si Delia, masama ang tingin. Ikaw, Amara, nakikiangkas ka sa mga pulubi? Mag-ingat ka. Baka isang araw, kasama mo na rin silang palayasin. Napunang paligid ng tensyon sa gitna ng lahat, isang staff mula HR ang lumapit at nag-abot ng papel. Miss Delia, pinapapunta po kayo ni Sir Nico. Ngayon din daw po. Nag-init ang mukha ng babae. Agad siyang lumakad palayo.
Tiklop ang galit sa kanyang ngiti. Naiwang tahimik si Amara at si Lola Pining sa waiting area. Nilapitan sila ni Maris at sinabing, "Sa totoo lang, matanda ka na. Kahit anong gawin mo, wala ka ng silbi rito. Hindi kami nagpapasaod ng charity cases." Ngumiti lang si Lola Pining kahit nangingilid ang luha. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niyang bumagsak ito sa pisngi, tila pahiwatig ng damdaming hindi nasusukat sa sigaw o galit. Mahirap pong intindihin, pero kahit ganito pang sinasabi niyo, masaya po ako. Kahit papaano, nakapasok ba ako sa magharang gusaling ito? Napatingin si Maris, napakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Dati kong pangarap lang na makapasok sa hotel na ito, kahit tagalinis lang. Kasi sa bawat sulok nito, may naalala ang puso ko. Kahit hindi niyo maintindihan. Walang sumagot. Naglakad palabas si Lola Pining, kasunod si Amara. Sa hallway, dumaan sila sa may glass wall ng hotel kung saan kita ang grand lobby at mga chandelier na tila nakabitin sa langit. Alam mo, Amara, mahinang tinig ni Lola Pining. Maraming tao sa mundong ito. Ang sukatan ng halaga ay damit, itsura, diploma at pera. Pero ang tunay na halaga ng tao, wala sa papel, nasa puso. Huminto sila sa harap ng fountain. Tumigil si Lola Pining, hinawakan niya ang dibdib. Alam kong hindi ako tatanggapin ng mga tulad nila. Pero ayos lang, kasi may mga tulad mo pa rin sa mundo na marunong tumanaw ng pagkatao. Niyakap siya ni Amara. Hindi ko kayo iiwan, Lola. Kahit ilang beses pa kayong hamakin, isasama ko pa rin kayo. Hanggang may pagkakataon, hanggang may pag-asa. At sa likod ng eksenang iyon, may mga matang nanonood. Isang lalaki may hawak na tablet. Suot ang itim na jacket ng security team. Tahimik na, nagre-record ng lahat. 9:00 noon ng gabi. Malamig ng hangin sa barangka. Si Amara ay kakarating lang mula sa overtime sa Grand Cielo Hotel. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng barong-barong na inuupahan nila, napansin niya nang walang ilaw ang loob. Tahimik, walang tunog ng radyo, walang amoy ng mainit na tsaa, karaniwang senyales. Nagising pa si Lola Nana. "Lola?" Tawag niya habang pumasok. "Nandito na po ako." Ngunit walang sagot. Napansin niyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Lola Nana. Lumapit siya. At doon niya natagpuang nakahandusay ang matanda sa sahig. Nanginginig. Hawak ang tiyan at namumutla. "Lola!" Sigaw niya. Agad siyang lumuhod. Hinagod ang likod nito. "Masakit, anak. Ang tagiliran ko." Agad niyang kinuha ang cellphone at tumawag ng tricycle. Walang ambulansya sa kanilang lugar. Kaya't ang tanging option niya ay ibaba sa Our Lady of Lourdes Charity Hospital si Lola kahit wala pa siyang sapat na pera. Habang nasa biyahe, pinipigilan ni Amara ang luha. Pinapanalangin na sana hindi ito atake sa bato o puso. Pinipilit niyang hindi magpanik pero nanginginig na ang kanyang mga kamay. Pagdating sa emergency room, agad silang inasikaso ng mga nurse. Nasa stretcher si Lola Nana. May nakakabit ng dextrose at dinadala sa loob ng operating area. "Miss, kailangan namin i-admit si patient for urgent operation. May existing record siya dito, pero kailangan naming maklear ang billing. Wala pa pong PhilHealth update. Estimated po ay 82,000 pesos para sa immediate surgery." Napaamang si Amara. 82? Hindi niya alam kung dapat siyang humagulhol, himatayin. "Kailangan po naming malaman kung may sponsor o magbabayad bago ituloy ang procedure." Seryosong paliwanag ng nurse. Napatingin siya sa kama ni Lola. Napapikit na ito. Humihinga ng malalim at tila wala na sa ulirat. "Huwag po muna kayong aalis." Dagdag ng nurse. Tumango si Amara at saka siya lumayo. Pumunta sa gilid ng hallway. Doon siya napaupo at tuluyang napaiyak.
Wala akong ganong kalaking pera. Kahit buo kong sahod. Ilang buwan pa bago ko mabuo yun. Paano na si Lola? Kinuha niyang kanyang cellphone, tiningnan ang contact list. Wala siyang pamilyang matatakbuhan. Ang ama niya iniwan sila nung bata pa siya, ang ina ay namatay sa panganganak. Si Lola na lang ang meron siya. At habang binubura niya ang luha sa mata, isang nurse ang lumapit. Miss Amara Navarro? Tumayo siya agad. Opo. May nagbayad na po sa buong bill. Tuloy na po ang operasyon. Ha? Gulat siya. Sino po? Kanina lang po. Kakausap ko lang sa inyo. May isang tao pong nag-walk-in, nakasuot ng coat at sombrero. Hindi po siya nagpakilala. Inaabot lang po ang cash sa billing counter at sinabing, para kay Nana Navarro, Ward 3. Nabingi si Amara sa saglit na katahimikan. Hindi po ba sinabi ang pangalan? Wala po. Ayaw po niyang ipaalam. Basta ang sasabi lang niya, sabihin mo may nagmamalasakit. Parang may gumuhit sa dibdib ni Amara. Sino sa mundo ang gagawa ng ganong kabutihan para sa kanila? At higit sa lahat, bakit? Pilit niyang sinilip sa glass window ang billing section. Walang kakaibang tao, wala ring naiwan na sulat o anino ng lalaki o babae. Habang naghihintay sa labas ng operating room, hindi mapakali si Amara. Maraming tanong ang umiikot sa kanyang isip. Si Sir Nico kaya? Pero paano niya malalaman? O baka si Miss Rivera? Hindi, imposibleng sila. Hindi naman niya nababanggit sa opisina ang kalagayan ni Lola. Isa pa, wala siyang sinabihan na may sakit ito. Naisip rin niya, si Lola Pining? Pero paano? Nag-init ang ulo niya sa mga spekulasyon. Ayaw niyang umasa. Pero isa lang ang tiyak, may isang taong nagmamalasakit. At sa mundo niyang sanay sa pagmamaliit. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas ang doktor. Miss Amara, successful po ang operasyon. Maayos na po ang lagay ng lola nyo. Kailangan lang po ng pahinga at bantay. Lumuha si Amara sa sobrang ginhawa. Salamat po, Dok. Maraming salamat. Agad siyang pumasok sa kwarto ng ward kung saan nakahiga si Lola Nana. Mahina pa ito, pero may ngiti na sa labi. Amara. Bulong nito, pilit isinasara ang mata. Lola, ayos ka na po. Nasa ospital tayo. Naoperahan na po kayo. Hinawakan ni Lola ang kamay ng apo. Ano mang mangyari, huwag kang susuko. May dahilan kung bakit may mga taong bigla nilang lumilitaw sa buhay natin. Lola, alam niyo po ba kung sino nagbayad ng bill niyo? Umiling ito. Ang mahalaga, buhay pa ako at nandiyan ka. Sa pag-uwi ni Amara kinabukasan, halos walang tulog, walang ganang kumain. Bit-bit niya ang pasasalamat at ang matinding kuryosidad. Pagsapit ng hapon, muli siyang pumasok sa trabaho. Sa pantry, nakatanggap siya ng matanong mula kina Tricia at Rico. Balita namin, nasa ospital ang lola mo. Ganyan talaga kapag luma ng makina. Sabay tawa. Baka next time, mag-fundraising ka muna bago magtrabaho. Dagdag pa ni Rico. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti na lang si Amara. Kasi alam niyang may isang taong hindi man niya kilala ay nagbigay sa kanya ng pinakamahalagang regalo, pag-asa. Lunes ng umaga, tumutunog na naman ang mga vacuum, hampas ng map sa tiles, at ang ulit-ulit na instructions mula sa mga supervisor sa Grand Cielo Hotel. Normal na araw ito para sa lahat ng empleyado, pero hindi para kay Amara. Gabi pa lang, hindi na siya mapakali. Simula nang may misteryosong nagbayad sa hospital bill ni Lola Nena. At lalo na mula nang matanggap niya ang lihim na sulat. Parang may kung anong hangin ng pagbabago ang unti-unting sumasabay sa bawat hakbang niya.
Pagkapasok niya sa service entrance, nakita niya agad ang mga kasamahang tila may pinapanood sa dulo ng hallway. May mga nagbubulungan, may iba pa ngang nakangisi, at ang iba'y napapakamot ng ulo. Sino ba yun? Teka, siya yung... Di ba tinabi na natin dati yan? Anong ginagawa niya dito? Napakunot ang noo ni Amara at tinanaw kung sinong nasa gitna ng eksena. At doon niya nakita si Lola Pining suot ang bagong linen uniform ng janitorial team. Maayos ang buhok, bagaman may puti pa ring buhok na bumabagsak sa pisngi. Bitbit niya ang map, dustpan at isang maliit na identification card na bagong suot. Tila bumagal ang paligid para kay Amara. Parang isang eksenang bumabalikwas mula sa alaala. Ang matandang minsang itinaboy ngayon ay opisyal ng party ng Grand Cielo Hotel. Mabilis siyang lumapit. Lola, kayo nga po. Ngumiti si Lola Pining. May kinang sa mata. Oo, Iha. Natanggap na rin ako sa wakas. Pero, paano po? Akala ko po. Hindi si Delia ang tumanggap sa akin. Iba, isang babaeng hindi ko pa nakita dati. Malumanay, may galang. Hindi ako tinanong kung anong natapos ko. Ang tinanong niya lang, handa ka bang magtrabaho ng tapat? Hindi pa man natatapos ang kwento, biglang dumating si Miss Delia Santos. Mabilis ang hakbang, nakatas ang kilay, at para bang may sunog na hahabulin. Anong kalokohan to? Singhal niya. Tumigil ang lahat ng staff, tila nagyelo ang paligid. Ano yung nakikita ko? Bakit andyan ang matandang yan? Suot ang uniform ng hotel. Galit na sigaw ni Delia habang palapit. Tahimik lang si Lola Pining, patuloy sa pag-aayos ng gamit. Si Amara ay mabilis na tumayo sa harapan ng matanda. Ma'am Delia, officially hired na po si Lola. May ID siya. May pangalan sa schedule. Imposible. Bulalas na Delia. Wala akong pinipirmahang ganyan. Akong head supervisor ng janitorial. Bakit may empleyado akong hindi kilala? Bago pa makasagot si Amara, biglang dumating si Sir Nico Herrero. Ang general manager, kasunod ang babae may hawak na tablet. Isang bagong mukha sa HR team. May problema ba rito? Tanong ni Nico. Malamig ang tinig, pero may bigat ang presensya. Sir, sabay lingim na Delia, pilit ang ngiti. May unauthorized hiring po sa janitorial. Hindi po dumaan sa akin ang application ng matandang ito. Actually, Miss Delia. Sabat ng babaeng HR. Ako po si Miss Alondra Lim, bagong recruitment manager assigned by corporate. Si Miss Serafina, si Miss Pining, ay dumaan po sa assessment ko. May clearance siya, medical fit, at pumasa sa orientation kahapon. Miss Serafina? Bulong ni Amara, hindi sigurado kung tamang narinig. Napakunot ang noo ni Delia. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Because, sabat muli ni Nico, hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Ang trabaho ng HR ay mag-hire. Ang trabaho mo ay siguraduhing maayos ang operations. Natameme si Delia, isang saglit pa. Ngumiti si Nico, lumingon kay Lola Pining. Welcome po sa Grand Cielo Hotel, Ma'am Pining. Ako po si Nico Herrero. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahihiyang lumapit. Nagkatingin na sina Amara at Lola Pining. Hindi alam ni Amara kung bakit, pero pakiramdam niya ay mas marami pa siyang hindi nalalaman sa pagkatao ng matandang ito. Pagkatapos ng insidente, tahimik na nagtrabaho si Lola Pining sa housekeeping department sa kabila ng palalait. May disiplina siyang taglay na hindi mapapansin ng mga ordinaryong staff. Habang nagwawalis siya sa VIP lobby, biglang napansin ni Amara na kahit ang security guard ay umuko bilang pagbati sa matanda. Napapansin niyo po yun?
Tanong ni Amara habang sabay silang nag-aayos ng linen cart. Ang alin? Tanong ni Lola Pining, kunwaring walang alam. Yung guard, yumuko po sa inyo at may narinig akong tawag sa HR kanina, Ma'am Serafina. Ngumiti lang si Lola Pining. Siguro dahil lang sa respeto. Hindi na importante ang tawag nila sa akin, anak. Ang mahalaga, nakapasok ako rito at may kaibigan na akong kaya mo. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may namumuo pa ring tanong kay Amara. Bakit tila ang bawat galaw ni Lola ay may impluwensya? Bakit tila siyang sinusundan, hindi tinatanggihan at tila pinoprotektahan? Isang maaraw na hapon sa Grand Cielo Hotel. Masaya ang lobby, may mga bagong guest, may event sa ballroom. At may paparating na VVIP mula sa Europe. Ang bagong staff ay aligaga. Bawat isa ay nasa posisyon, todong pag-aasikaso, isa sa mga special guest. Ang isang kilalang German diplomat na si Ambassador Karl Hemmerich. Nakilala sa kanyang tikas, lakas ng boses, at pagiging mitikuloso sa seguridad. Isang oras matapos ang check-in ni Ambassador Hemmerich, isang kaguluhan ng sumiklab. Where is my wallet? There was 5,000 euros inside that wallet. Pasigaw ng diplomat habang kausap si Miss Delia sa lobby. It was inside my bag, I swear. Nagkagulong security, tinawag ang head of housekeeping. Ang ilang staff ay agad ipinatawag sa admin. Sinarang ilang bahagi ng hallway. Ang elevator sa 9th floor ay temporarily disabled. Si Amara, nakasalukuyang nag-aayos ng linen cart sa hallway ng 10th floor, at tinawagan sa intercom. Miss Amara Navarro, please proceed to the staff lounge immediately. Pagpasok niya sa lounge, laking gulat niya sa eksenang bumungad. Nasa harap niya sina Miss Delia, Tricia at Rico, nakaabang sa kanya na para bang may hinintay na eksena. May kailangan po ba kayo sa akin? Tanong niya, kabang laman ng dibdib. Check her locker. Malamig na utos ni Delia kay Tricia. Ha? Bakit po? Tanong ni Amara, gulat na gulat. May nawawalang wallet, foreign guest, VIP. At may report na may nakita raw sa locker mo. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot. Ani Rico, palihim ang ngiti. Lumapit si Tricia. Walang paalam na binuksan ang locker ni Amara gamit ng extra master key. Pagkapatong ng mata nila sa loob, namilog ang lahat ng mata. Nandun, isang itim at branded na pitaka. Nakaipit sa pagitan ng folded apron at gamit ni Amara. Napatigil si Amara. Nalamig ang kanyang buong katawan. Hindi akin yan. Mahina niyang sabi. Talaga lang ha? Ani Delia. May nawawalang 5,000 euros. At ayan, ang wallet nasa locker mo. Coincidence ba yan, Miss Navarro? Nilagay lang po yan. May naglagay niya sa locker ko. Hindi ko po hawak yan. Ngunit nagsimula ng magbulungan ang ibang staff sa paligid. Ang mga mata nila puno ng duda. Ang ilan ay tumalikod. Parang ayaw ng madamay. Ang iba naman may halong ngiti. Para bang may inaabangang pagbagsak. Enough. Signal ni Delia. Dalhin siya sa admin office. Ngayon din. Kinalalkad si Amara papunta sa admin office. Ang hallway na dati tahimik. Ngayon parang pinipilas ang dangal niya sa bawat hakbang. Sa bawat pintuan na nadaanan nila, may mga matang sumusulyap. Ang mga dating mabubuting kausap niya, ngayon tila estranghero. Pagdating sa admin office, nandun ang security head, 2 HR staff, at ang assistant manager. Tinapik ni Delia ang mesa.
Here's the suspect. The wallet was found in her personal locker. Hindi pa ako magdadakaw. Bulong ni Amara, halos hindi marinig. Lumapit ang isang HR officer. Miss Amara, alam mo bang criminal offense ang pagnanakaw ng pag-aari ng foreign dignitary? Pwede itong mauwi sa deportation, demanda, o pagkasira ng imahe ng buong hotel? Pero hindi ko pa talaga kinuha yon. Nanginginig ang tinig niya. Nagtatrabaho pa ako ng maayos. Wala akong dahilan para gawin yun. May CCTV tayo. Ani Rico na sumunod sa admin. Pero unfortunately, under maintenance daw ang hallway camera ng locker area kahapon. So walang footage. Ang tanong, bakit nasa iyang pitaka? May naglagay niyan. Pinagtutulungan niyo ako. Alam kong may sabuatan. Napalingon ang lahat kay Amara. Sabuatan? Ani Delia, anong susunod mong sasabihin? Na kaming gumawa? Hindi sumagot si Amara. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, lahat ay may bias na. Nakaplano ng lahat, sinadya ito. Habang isinasagawa ang paon ng inventaryo ng wallet, tumating si Sir Nico. Kalit ang mukha, pero may control sa boses. Anong nangyayari dito? Nagkatingin na ng lahat. Sir, Ani Delia, we found the missing wallet in Miss Navarro's locker. We are now in the process of preparing that incident report for legal and disciplinary action. Lumingon si Nico kay Amara. Miss Navarro, totoo ba ito? Umiiyak na si Amara. Sir, hindi ko po alam kung ano napunta yun sa locker ko. Pero hindi ko po yun ginawa. Maniwala po kayo sa akin. Tumahimik si Nico. Tumingin sa lahat ng staff sa loob ng silid. At bakit biglang may nawawalang wallet? At bakit lagi siyang napagbibintangan? Malamig yung tanong. Sir, the evidence is very clear. Sabat ni Delia. Evidence? Nasaan ang camera footage? Wala sir, maintenance daw. Napapikit si Nico. Then walang malinaw na ebidensya unless may confession. Sir, the item was physically found in her possession. Get ni Rico. Ang tanong, sino may access sa locker ni Amara? Napatahimik ang lahat. Tumingin si Nico kay Amara. You have the right to remain silent. Pero hindi ko to papalampasin ng basta-basta. Magsasagawa tayo ng investigasyon. I want all locker keys audited. At patrace ng fingerprints sa wallet. Tahimik si Amara habang nakaupo sa maliit na bangko sa loob ng admin lounge. Ang kaninang sigawan at bintangay unti-unting tumatahimik. Pero sa loob ng kanyang dibdib ay may unos pa rin. Kumakabog ang puso. Nanlalamig ang palad. At nanginginig ang kanyang paniniwala kung may katarungan pa nga ba sa lugar na ito. Sa kabilang silid, abalang mga HR officers sa paggawa ng incident report. Pinag-uusapan na kung isususpende ba siya habang iniimbestigahan o kung kailangan siyang ipablatter. Pinikit niya ang kanyang mga mata at iniisip si Lola Nena, ang operasyon, ang ospital. Ang gabing halos mawalan siya ng pag-asa. At ngayon, ito na naman siya, binubura ang reputasyon sa isang kisap-mata ng kasinungalingan. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako sinungaling. Hindi ako masamang tao. Bakit palagi na lang akong inaapakan? Mahinang bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang kainin ng takot, bumukas ang pinto. At mula roon, dahan-dahang pumasok si Lola Pining
Suot pa rin ang janitress uniform ngunit may daladalang maliit na laptop bag. Tahimik ang paligid. Lahat ng matay napako sa matandang. Tila walang dalang galit pero puno ng otoridad sa pananalita. Ano pong kailangan ninyo rito? Tanong ng HR staff, bahagyang may iritasyon. Gusto ko pong magsalita. Sagot ni Lola Pining, may dapat kayong marinig. Lalo na kayo, Miss Dahlia. Napahinto si Dahlia sa pagsulat. Anong kinalaman mo rito? Malaki. Mariing sagot ang matanda. Lalo na kung ang inosente ay dinadawit sa kasalanan na gawa ng mas makapangyarihang kamay. Are you accusing me? Sabat ni Tricia, biglang tumayo. Hindi kami magdadakaw. Hindi pa ako nag-aakusa. Pero hayaan ninyong ako ay maglahad ng katotohanan. Bumukas ang pinto ng conference room. Bumasok si Sir Nico, ang general manager. Lola Pining, anong meron? Magtatagal ako ng 5 minuto, Sir Nico. Pero matapos nito, sana mapakinggan ninyo si Amara ng patas. Tumango si Nico. Go ahead. Dahan-dahang binuksan ni Lola Pining ang kanyang bag. Kinuha ang isang USB flash drive at inabot ito sa HR tech personnel. I-play niyo po sa projector. May kopya ako ng isang footage mula sa hallway ng locker area. Wala pong kamera roon. Sabat ng head of security. Tama ka, wala sa main system. Pero may isa akong portable camera na inilagay sa ibabaw ng vending machine. Isa sa mga regular kong cleaning spot. Nagkatingin na ng lahat. Hindi yan authorized, sabi ni Dahlia. Hindi rin authorized ang pagbibintang sa isang inosenteng tao. Sagot ni Nico. Ipakita mo ang video. Umilaw ang projector sa dingding. Lumabas ang hallway view. Mahinang quality. Pero malinaw ang mga figura. Sa orasan sa video, 5:40 ng madaling araw. Makikitang dahan-dahang lumapit si Tricia. Dala-dalang isang itim na bagay. Nakatingin siya sa paligid. At nang masigurong walang tao, binuksan niya ang locker ni Amara gamit ang duplicate. Ay, ayan oh. Bulalas ng isang HR. Isiniksik ni Tricia ang wallet. Saka agad na umalis. Hindi pa tapos ang video. 5:42. Sumunod si Rico, hawak ang cellphone. Tila nagsaset up ng tawag. Pagkalipas ng ilang segundo, sumilip siya sa locker ni Amara. Tila sinisigurong nandun pang wallet. Pagkatapos ay lumabas muli. Pagbalik sa reality, tila nahulog ang katahimikan. Nalaki ang mata ni Dahlia. This is manipulated. Original file. Galing sa timestamp ng machine. Nakasave din sa cloud. Napatigil si Nico. Tricia, Rico? Nanginginig ang dalawa. Si Tricia ay napasandal sa pader, habang si Rico ay takaw tingin sa pinto. Waring gustong tumakas. Wala akong alam dyan. Sigaw ni Tricia. Si Rico lang may plano. Ako napilitan lang. Hindi totoo. Balik ni Rico. Ikaw ang may ideya niyan. Tama na. Sigaw ni Nico. Hindi na ako papayag na may mga aping muli dito. Lumiyon siya sa HR. I-clear si Amara sa record. Effective immediately. Lumingon siya kay Amara. Miss Navarro, I'm sorry. Sa kabila ng lahat, ikaw pang naging tapat. Napaluha si Amara. Hindi siya makapaniwala. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas. May naniwala. Pagkatapos ng meeting, nilapitan niya si Lola Pining sa labas ng conference room. Lola, salamat po. Kung wala po kayo. Ngumiti ang matanda. Sabi ko sa iyo, anak, walang makakaitim sa taong may malinis na budhi.
Pero bago siya lumayo, may sinabi sa lola na bumukas sa isip ni Amara. Hindi lang ito pagtatanggol. Bahagi ito ng mas malaking katotohanan. Hindi pa ito ang wakas. Mag-ingat ka, Iha. Hindi lahat ng nasa taas ay ligtas sa pagbagsak. At sa kanyang mga mata, may namumuong aninong tila may pinaplanong mas malalim pa. Mainit ang araw, pero malamig ang simoy sa loob ng conference room ng Grand Cielo Hotel. Hindi ordinaryong araw ito. Ang buong senior management ay pinatawag ng mismong hotel director, Mr. Roberto Sebastian, isang kilalang executive mula sa corporate headquarters. Nasa harap ng long table si Mr. Sebastian, katabi ang legal counsel, HR head, at si Sir Nico Herrero, ang general manager. Tahimik lang lahat habang sinisimulan ang emergency internal investigation hearing ukol sa insidente ng di umano'y pagnanakaw na ngayon ay may malinaw na ebidensyang nagpapakitang ito isang setup. Sa harap, nakaupo si Amara, tahimik pero buong loob. Katabi niya si Lola Pining na nakasuot pa rin ng janitress uniform. Pitpit ang kanyang maliit na laptop bag. Sa kabilang banda, naroon si Nadalia, Tricia at Rico. Halatang hindi mapakali. Nanginginig ang tuhod ni Tricia habang pinipilit itago ang pagkaparinig. Si Rico ay pawis na pawis habang si Dalia ay nanatiling matikas. Pilit pinanatili ang postura ng isang taong may kontrol. Let's begin. Wika ni Mr. Sebastian, malamig at diretsong magsalita. Mr. Vera, kindly play the submitted evidence. Nagsimulang umandar ang projector. Sa video, muli nilang pinanood ang footage na kuha mula sa nakatagong kamera ni Lola Pining, kung paano palim na binuksan ni Tricia ang locker ni Amara, at kung paanong si Rico ay sumunod na parang may sinusuring tiyempo. Kitang-kita sa video, walang silbi ang pagtatanggi. Walang duda. Intentional. May sabwatan. Wika ng HR head, biglang nagsalita si Dalia, galit at matalim. Excuse me? Pero hindi ito ang sapat na ebidensya. Pwede itong pineke. Pwede rin itong plinano ng mismong babaeng yan, si Lola Pining na yan. Matagal na akong may kutob sa kanya. Hindi siya ordinaryong janitress. Napalingon ng lahat kay Delia, lalo na nang ituro nito si Lola Pining. Palagi siyang may dalang laptop. Palaging lumalapit kay Amara. At kung tutusin, anong karapatan niya na maglagay ng kamera sa pasilidad na ito? Hindi ba't dapat siya'y imbestigahan din? Ngumiti lang si Lola Pining. Isang ngiting malamig at puno ng kumpiyansa. Anong ngiting-ngiti mo dyan? Sumagot ka! Sigaw ni Delia. Tumayo si Lola Pining, tahimik, matatag. Matagal na akong tahimik, Miss Delia. Pinili kong magmasid. Pinili kong tanasin ang mga insulto at panghusga, pero ngayong nilalaglag mo ako sa harap ng lahat, marahil panahon na para tapusin ang pagtatago. Nagkatinginan ng mga executives. Dahan-daang inabot ni Lola Pining ang suot niyang cap sa isang staff. Sumunod ay inalis niya ang kanyang wig, tumambad ang maigli at makintab na buhok. Isa-isang pinunasan ng cotton pad ang mukha hanggang sa tuluyang lumantad ang toong anyo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi si Lola Pining ang matandang gusgusin. Sa ilalim ng makeup at prosthetics ay ang matalas at pamilyar na mukha ng isang babaeng kilala sa industriya. Siya ay walang iba kundi Doktora Serafina Escudero, ang co-founder at majority owner ng Grand Cielo Hotel Group. Diyos ko! Bulong ng isa sa mga assistant. Napaupo si Mr. Sebastian. Serafina? Napatingin sa Dalia, ang laki ang mata, napaatras. Hindi maaari. Hindi ko na kayang panoorin ang kabaluktutan habang nakaupo lamang sa taas.
Mariing sabi ni Doktora Serafina. Kaya bumaba ako. Isinusuot ko ang pangkaraniwang kasuotan. Pinapakinggan ko ang mga boses ng mga nasa ibaba. At doon ko nakita kung sino ang tunay na mabuti at sinong bulok sa sistema. Tahimik si Amara. Hindi siya makagalaw. Hindi makapaniwala. Kayong tatlo. Sabay tingin ni Serafina kay Nadalia, Tricia at Rico. Gumamit kayo ng posisyon para yurakan ng bangal ng mga mas mabababa sa inyo. At hindi ko yan papalampasin. Pero ma'am, nauutal si Dalia. Hindi namin alam. Pinaniwala lang kami ni Rico na... Hoy, ako lang? Ikaw kayang nag-utos na siraan si Amara pa hindi siya ma-promote. Balik ni Rico. Tumahimik kayo. Singa ni Tricia. Wala akong kinalaman dito. Sapat na. Utos ni Mr. Sebastian. I-review ng legal ang mga kasong administratibo. Effective today. Suspended kayong tatlo. Pending further investigation. At kung may portable costs, we will file charges. Napaupo si Delia. Nakatulala. Napayo ko si Tricia habang si Rico ay tumakbo palabas ng room pero agad na sinundan ng dalawang security personnel. Lumingon si Serafina kay Amara. Pasensya ka na, Iha. Ikinalulungkot ko ang lahat ng naranasan mo. Pero salamat. Dahil sa kabutihan mo sa akin kahit akala mo isa lang akong mahirap. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang plano kong linisin ang hotel na ito. Tuluyang napaiyak si Amara. Hindi pa ako karapat-dapat. Janitress lang po ako. Hindi mo kailangang maging mayaman para maging karapat-dapat. Ang puso mong tapat, iyon ang dahilan kaya ka narito ngayon. Tahimik ang buong boardroom. Tila tumigil ang oras. Nagbumagsak sa mesa ang ID na naglalaman ng tunay na pangalan ng matandang kilala nila bilang Lola Pining. Serafina M. Escudero, Chairwoman, Grand Cielo Hotel Group. Ang mga salita sa plastic na ID ay tila bumayo sa pandinig ng lahat. Maging ang pinakamatataas na manager ay natulala. Wala na isa mang nakapagsalita agad. Si Dalia, na kanina ay nanlilisik ang mata sa galit, ay parang estatwang hindi makagalaw. Si Tricia ay namumutla, habang si Rico ay nanginginig at mukhang mahulog na sa kinauupuan. Napakapit si Amara sa gilid ng mesa. Sa kabila ng kaba, unti-unti siyang napaupo ng isang damdaming bihira niyang maramdaman, pag-asa. Tumayo si Sir Nico. Pinigil ang sariling mangiti. All this time, you were observing us in disguise. Not just observing. Mariing sagot ni Doña Serafina. I was testing. Umikot ang tingin niya sa buong silid. Tumitig sa bawat empleyado ng hotel. Matagal ko nang naririnig ang mga reklamo. Manggagawang minamaltrato. Mga aplikanteng tinatanggihan batay sa itsura. Mga karaniwang pinapatahimik kapag may gustong ipaglaban. Kaya bumaba ako. Ginamit ko ang pinakamababang posisyon para makita kung sinong may tunay na puso. Napakagatlabi si Amara. Umiiyak siya. Pero hindi ito luha ng sakit, ito ay luha ng tagumpay. Nakita ko kung sino ang nanliliit sa mababa. At nakita ko rin kung sino may mga dangal kahit walang titulo. Patuloy Doña Serafina. At ngayon, panahon na para panagutin ang mga dapat panagutin. Bang! Bumukas ang pinto ng boardroom, dalawang pulis ang pumasok. Kasunod ang legal officer ng kumpanya. Per court order, kami po ay narito upang arestuhin ang mga sumusunod. Dalia Santos, Tricia Salazar, at Ricardo Mendoza. Sa kasong falsification of evidence, harassment, abuse of authority, at conspiracy to defraud a private entity
What? Sigaw na Dahlia. Sabay tayo. Nanginginig. Hindi to pwede. Wala kayong karapatan. Meron kaming warrant, ma'am. Sagot ng pulis. At sapat ang ebidensya para sa preliminary detention. Tumakbo si Tricia papunta sa pinto. Pero hinarang agad ng isa pang security personnel. Pakawalan niyo ako. Hindi ako kriminal. Si Rico may plano nito. Bakit ako? Ikaw ang gumawa ng kopya ng susi. Wala akong kinalaman. Balik ni Rico habang kinakaladkad ng pulis. Pistawan niyo ako. Sigaw ni Dahlia habang isinusuot na ang posas. Matagal na akong nagsisilbi sa hotel na to. Mas kilala ko to kaysa sa inyo. Lumingon si Doña Serafina. Malamig ang titig kay Dahlia. Hindi sapat ang tagal ng serbisyo. Kung ang puso mo'y bulok, ang bawat o na ginugol mo sa kapangyarihan ay ginamit mo para manakit, hindi para maglingkod. Isang sulyap mula sa kanya at parang nabura ang lahat ng yabang sa mukha ni Dahlia. Pagkalabas ng mga pulis, kasamang 3 suspect, isang katahimikan ang nanatili sa conference room. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla ng lahat sa kung sino talaga ang kaharap nila. Ang Grand Cielo ay hindi tinayo para sa mga mayayaman lang. Mariing pahayag ni Doña Serafina. Itinayo ito bilang simbolo ng serbisyo, respeto, at ng dignidad para sa lahat. Mataas man, umababang katayuan. Napatingin siya kay Amara. At ikaw, Iha? Isa ka sa pinakatotoong empleyado sa hotel na ito. Napatakip sa bibig si Amara, napaiyak. Sa kabila ng lahat ng ginawa nila sa'yo, hindi ka gumanti. At sa kabutihan mong yon, tatagpuan ko muli ang halaga ng hotel na ito. Dahil sa'yo, nagising ako. Tumayo si Serafina. Tumalikod at lumakad papunta kay Amara. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat nito. Simula ngayon, hindi ka na lang basta housekeeper. Hindi ka na lang basta empleyado. Ikaw ay magiging bahagi ng pagbabagong pinapangarap ko sa Grand Cielo. Sa labas ng boardroom, nagkakagulo ng mga empleyado. Kumalat agad ang balita na si Lola Pining ay hindi lang basta janitress, kundi ang may-ari mismo ng hotel. Hindi ako makapaniwala. Siya pala yun? Grabe! Sobrang bait niya kahit matanda na siya. May-ari pala. Buti na lang mabait ako sa kanya. Bulungan ng mga staff sa hallway. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ng lahat. Isa-isang lumantad ang mga kasinungalingan. Makalipas ang 1 linggo mula nang lumantad ang katotohanan tungkol sa sindikatong ang aabuso sa mga staff ng Grand Cielo Hotel. Unti-unting bumalik sa normal ang operasyon. Pero sa likod ng katahimikan ng lobby, may malalim na pagbabago. Hindi lang sistema, kundi sa puso ng mga taong naroroon. At sa gitna ng lahat ng pagbabagong iyon, isang pangalan ng paulit-ulit na binibigkas. Amara Navarro. Tinawag ang lahat ng housekeeping staff para sa isang special announcement. Walang nakakaalam kung tungkol saan. Ang iba ay curious, ang iba ay kabado. Ngunit si Amara, natahimik na nakaupo sa likuran. Wala ni kaunting ideya kung ano ang naghihintay sa kanya. Sa harap ng podium, nakatayo si Sir Nico kasama si Miss Rivera mula sa HR at si Doña Serafina Escudero na ngayon ay muling nagbabalik sa kanyang opisyal na posisyon bilang chairwoman ng Grand Cielo Hotel Group. Tumahimik ang lahat. Magandang umaga. Panimula ni Serafina.
Ngayong araw, nais naming kilalanin ang isang taong naging simbolo ng kabutihan, katapatan, at lakas ng loob sa gitna ng kaguluhan. Nagbulungan ang ilan na patingin kay Amara. Siya hindi lang basta nagtatrabaho para kumita, siya ay nagsilbing ilaw sa isang sistemang matagal nang tinatabingan ng dilim. Napakagatlabi si Amara. Hindi siya makatingin sa unahan. Hindi pa man binabanggit ang pangalan, alam niya nang siyang tinutukoy. Sa kabila ng pambabastos, paninira, at pagkakakulong sa kasinungalingan, hindi siya sumuko at higit sa lahat, pinili pa rin niyang maging mabuti sa mga taong nananakit sa kanya. Tumigil saglit si Serafina, tumingin sa mga empleyado. Dahil dyan, bilang chairwoman ng hotel na ito, formal kong ipinahayag na ang bagong housekeeping supervisor na papalit kay Delia Santos ay walang iba kundi Miss Amara Navarro. Tumayo si Sir Nico at tinapik ang podium. Congratulations, Supervisor Amara. Isang sandaling katahimikan at saka sabay-sabay na bumalakpak ang buong hall. Parang bumagal ang mundo ni Amara. Ang mga palakpak ay parang alingaw-ngaw lamang. Ang mga tao sa paligid niya ay parang mga hugis lang. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang puso. Kumakabog. Mabilis. Hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Serafina. Ngumiti ang matanda. Tumango si Nico. May init sa mga mata. Tumayo si Amara. Nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya alam kung makakalakad siya papunta sa harapan. Pero sa bawat hakbang niya, parang binabalikan ng kanyang puso ang mga pinagdaanan. Ang araw na pinagtawanan siya dahil sa kanyang amoy. Ang sandaling binuksan ang kanyang locker at natagpuan ang pitaka. Ang gabi sa ospital na hindi niya alam kung paano babayaran ang bill. At ang unang beses niyang inabutan si Lola Pining ng pagkain. Lahat pala ng kabutihan may balik. Hindi agad, hindi madali, pero laging totoo. Pagdating niya sa harap, iniabot ni Serafina ng isang folder, ang kanyang appointment paper bilang bagong housekeeping supervisor. Napalawa si Amara, hindi niya napigilan. Tuluyan na siyang umiyak sa harap ng lahat. Maraming salamat po. Bulong niya habang tinatakpan ng bibig. Flashback. Ito lang pong baon ko, Lola. Tinulang manok. Sana po mainit pa. Amara, hindi mo alam kung anong kahulugan ng pagkain na to sa akin. Wala pong anuman, basta po busog kayo. Ilang taon na siyang nagtatrabaho sa Grand Cielo, pero ngayon lang niya naramdaman na totoo siyang bahagi ng pamilya. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ng mga dating katrabaho. Yung iba'y minsan tumalikod sa kanya. Ngayon ay nakatingin ng diretsyo, may respeto sa mata. Pasensya ka na noon, Amara. Ani Janet, isa sa mga cleaners. Hindi ko pinansin nung pinagtutulungan ka. Sana mapatawad mo ako. Amara, ikaw ang tunay na karapat-dapat dyan. Sabi pa ni Lando, dating utility staff. Salamat po. Sagot niya, bagamat ang puso niya ay halos mabiyak sa emosyon. Pagsapit ng tanghali, pinatawag siya ni Serafina sa opisina. Supervisor Amara, ani Serafina, may ngiti sa mukha. Ngayon ay isa ka ng leader, pero hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang manatiling totoo. Tumayo siya. Hindi ko po ito malilimutan, ma'am. Wala pa ako rito kung hindi niyo po ako pinaniwalaan. No. Sagot ni Serafina. Wala ka rito kung hindi ka mabuting tao. Ang posisyon ay hindi gantimpala. Isa itong tungkulin. Ipagpatuloy mo ang paggawa ng tama. Kahit hindi nakikita, kahit hindi tinutumbasan. Bago siya umalis, iniabot sa kanya ni Serafina ang isang maliit na keycard. Para saan po ito? Supervisor's office, may sarili kang mesa, filing cabinet at mini pantry. Pero walang maid, ha? Sabay tawa ng matanda.
Napatawa si Amara sa gitna ng kanyang luha. Gabi na, kakauwi lang ni Amara mula sa hotel. Bitbit ang bagong issued tablet at ilang papeles para sa training modules ng housekeeping department. Naka-ponytail siya. Suot ang simpleng blouse na may mancha ng polish at disinfectant. Bagaman pagod, baka sa mukha niyang bagong tapang at karangalang dala ng kanyang bagong posisyon. Hindi niya alam na sa bawat hakbang niya pa uwi, may matang nanonood. May aninong nakasilip sa dilim. Boss, may tumawag mula sa labas na bayaran na raw ang gagamitin mong abogado. Bulong ng isang kapwa inmate kay Rico Mendoza habang hawak ang tray ng pagkain. Ngumiti si Rico, may galit sa mata. Ayos, sabihin mo sa kanila, handa na ako. Hindi ko pala alagpasin yon. Anong plano mo? Kahit ako pang mahulog sa impyerno, gusto ko lang makita kung paano siya sisigaw sa huling sandali. Tahimik ang kalsada, sarado ng karinderya sa kanto, at madilim na waiting shed na karaniwang may tricycle driver na nakatambay. May mga poste ng ilaw pero ang iba'y patay na. Binilisan ni Amara ang hakbang, dama niyang kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit pero parang sumusunod. Sa tabi ng kanyang mata, tila may gumagalaw na anino ng poste. Napalingon siya. Wala. Nagpatuloy siya sa paglakad. Tapos bigla, Amara. Napalingon siya. Mula sa likod ng puno sa tapat ng abandonadong butika, lumabas ang isang lalaking pawisan, marumi at may suot na itim na jacket. Si Rico. Rico? Napaatras si Amara, nanginginig. Bakit? Nasa kulungan ka dapat. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabulok doon. Gigil na sigaw ng lalaki habang papalapit. Tigil na, Rico. May kasalanan ka. Pinatawan ka ng batas. Batas? Hindi ako maniniwala sa batas. Ikaw ang dahilan ng lahat. Pinahiya mo ako. Pinatalsik ako. Ngayon, babawi ako. Mula sa bulsa ng kanyang jacket, dahan-dahang inilabas ni Rico ang isang kutsilyo. Kumislap ito sa ilalim ng kalsadang madilim. Dumingon si Amara. Wala siyang matatakbuhan. Wala ring signal ang cellphone. Humakbang siya patras. Nanginginig ang tuhod habang si Rico ay papalapit. Rico, maawa ka. Hindi mo kailangang gawin to. Masakit mamatay, di ba? Tanong ni Rico. Umikot-ikot ang hawak na kutsilyo. Pero mas masakit ang inapi. Pinagtawanan. At itinapon na parang basura. Wala akong ginawang masama sa'yo. Sagot ni Amara, nangingilid ang luha. Ikaw ang gumawa ng bitag para sa akin. Pero pinili kong hindi gumanti. Mas lalo kang nakakainis dahil doon. Isang hakbang na lang si Rico, itinaas niya ang kutsilyo, handang umatake. Ngunit bago pa ito bumagsak, huwag kang kikilos. Mula sa magkabilang dulo ng kalsada, dalang police car ang dumating na may sinding ilaw. Tumilapon ang liwanag sa mukha ni Rico. Bitawan mong kutsilyo, taas ang kamay. Nabigla si Rico. Napalingon sa magkabilang panig. Mabilis siyang tumakbo sa kabilang iskinita, pero hinarang ng isa pang nakamotorsiklong pulis. Nagpambuno pa siya. Umiyak si Amara sa gilid ng poste habang pinapanood ang tensyon. Sa wakas, nadakip si Rico, pinusasan. Isinubsob sa aspalto habang pulit-ulit na sinisigaw. Wala akong kasalanan, siya ang may gawa nito. Lumingon ng isang pulis kay Amara. Ma'am, ligtas na kayo. Sinundan namin siya kanina pa. May tip mula sa loob ng kulungan na may plano siyang tumakas at puntahan kayo. Si Amara ay umiinom ng tubig habang kausap si Tonya, Serafina at Nico. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay pero mas kalmado na siya. Pasensya ka na, iha. Ani Serafina, mahigpit ang pagkakahawak sa balikat niya. Dapat noon pa namin siyang binantayan ng mas mabuti. Hindi namin inakala na makakatakas siya. Wala po kayong kasalanan. Wala po kayo sa kulungan para bantayan siya. Ako po yung naging kampante. Ang importante, dagdag ni Nico,
ligtas ka. At ngayon, wala na siyang pag-asa pang makalabas. Hindi lang po siyang problema. Bulong ni Amara habang iniabot ang liham na natanggap niya noong isang araw. Ang liham na nagsasabing may mas malalim pang lihim sa hotel. Hindi pa po tapos ang laban. Tahimik ang gabi sa Grand Cielo Hotel Admin Office. Sa loob ng silid na minsang naging lugar ng takot at pagdududa. Ngayon ay may hangin ng kapayapaan sa gitna ng opisina. Nakaupo si Amara, tahimik, bit-bit, ang isang folder ng report. Pero hindi yun ang laman ng isip niya ngayon. Hidden forms, hindi ang inventory, kundi ang mga tanong. Bakit niya ako iniligtas? Sino talaga si Tonya Serafina? Biglang bumukas ang pinto. Sa gilid ng pintuan, lumitaw ang pamilyar na figura, matikas, may dignidad, at may ngiti sa mga mata. Si Doña Serafina Escudero. May oras ka ba, Iha? Agad tumayo si Amara. Opo, ma'am. Pasok po kayo. Hindi ako bilang may-ari ngayon, Amara. Mahinahong sabi ni Serafina. Bilang isang matandang babaeng may utang na loob sa isang batang babae na may gintong puso. Nagkatinginan sila. Sa loob ng katahimikan, may tensyong hindi mabigkas. Tila isang damdaming matagal nang gustong mabasag. May gusto akong ikumpisal. Dagdag ni Serafina habang naupo sa harapan niya. Na hanggang ngayon, hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Tumango si Amara, marahang kinayom ang kamay. Nung dinala mo si Lola Nena sa ospital, alam ko kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo. At sa likod ng lahat ng kaguluhan sa hotel, may mga sandali akong lihing sinusundan, lalo na nung gabing iyon. Nanlaki ang mata ni Amara. Kayo po ba? Tumango si Serafina. Ako ang nagbayad ng hospital bill. Napasingap si Amara. Napaluhod siya sa pagkakaupo. Nanginginig ang labi. Ma'am, hindi ko po alam. Akala ko po isang himala. Ngumiti si Serafina. Bakas ang luha sa gilid ng kanyang mata. Himala ka para sa akin, Amara. Alam mo ba kung bakit ako bumabat ng kunwaring janitress? Dahil pakiramdam ko, matagal na akong naging dayuhan sa sarili kong gusali. Nabulag ako sa mga papuri, sa kinang pangalan. Pero sa likod ng lahat, isa na pala akong banyaga sa hotel na itinayo ko. Nagpatuloy siya. Nung inabutan mo ako ng pagkain noon sa food court, gutom na gutom ako. Hindi lang sa tiyan, kundi sa kabutihan. Sa pag-asang may natitira pa ring tao na hindi namimili ng pakikitungo. Umiyak na si Amara. Hindi niya na kayang itaas ang mukha. Lola, ma'am, hindi ko po yun ginawa para sa kapalit. Iyon ang dahilan kung bakit naging totoo ang ginawa mo. Sagot ni Serafina. Dahil hindi mo yun ginawa para sa promotion o pagkilala. Ginawa mo yun dahil mabuti kang tao. Tumayo si Serafina at lumapit kay Amara. Dahan-dahan siyang yumuko at iniangat ang baba ng dalaga. Ngayon, nais kong malaman mo na sa lahat ng mga taong nakilala ko. Ikaw lang ang nagpapaalala sa akin kung paano maging mabuting tao ulit. Walang pasabi, biglang niyakap ni Amara si Serafina. Mahigpit, puno ng damdamin. Sa isang sulok ng opisina, tahimik lang na nanonood si Sir Nico. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita, pero sa kanyang mga mata, naroon ang paghanga, ang tiwala, at isang damdaming mas malalim kaysa sa iniisip ni Amara. Hindi lang respeto ang nararamdaman niya, may paghanga, may pangarap, at sa puso niya, may lugar na unti-unting napupuno ng isang
pangalang matagal nang nasa tabi niya, Amara. Pagkatapos ng eksanang iyon, sabay silang lumabas ng admin office. Tahimik ang hallway pero maliwanag ang bawat hakbang. Ma'am Serafina, ani Amara habang naglalakad. Salamat po, pero may tanong lang po ako. Bakit yung po ako piniling tulungan? Ang dami naman pong may mas kailangan sa akin. Nang tumingin ako sa mga mata mo, nakita ko ang sarili kong nawala. Isang taong hindi natutong manlamang. At higit sa lahat, isang taong lumalaban pero hindi kailanman sumasakit. Mula nang isiwalat ni Doña Serafina ang katotohanan, tila ibang mundo ng Grand Cielo Hotel. Lunti ang halaman sa bawat hallway, masarap na pagkain sa pantry, at higit sa lahat, ngiti sa bawat empleyado. Pero sa gitna ng pagbabagong ito, may dalawang pusang unti-unting naliligaw sa pagitan ng trabaho at damdamin. Amara at Nico. Nico? Tawag ni Doña Serafina habang nagkakape. Kumusta ang update sa bagong CCTV security protocol? Ayos na po lahat, Doña. Pero napatingin si Nico sa dulo ng cafe kung saan si Amara ay nakaupo nagsusulat sa logbook habang nagkakape mag-isa. Gusto po sana akong idagdag. Napangiti si Serafina. Ayoko ng paligoy-ligoy, Nico. Gusto mong isama si Amara sa board meeting, di ba? Namula si Nico pero tumango. Oo, gusto kong lumawak pa ang papel niya. Hindi lang bilang supervisor kundi bilang leader. Tahimik si Doña Serafina. Maya-maya'y ngumiti ito. Alam mo, Nico? Minsan, hindi lang posisyon ang kailangang ipagkatiwala pati puso. Nagkatinginan sila, walang salita. Pero parehong may alam. Paki-explain ko itong breakdown ng gasto sa former sanitation. Tanong ni Amara habang nagpe-present sa harap ng mga department heads. Tahimik ang buong silid, maging si Nico ay nakatitig sa kanya, hindi lang sa sinasabi niya kundi sa kung paano niya ito sinasabi. Ang dating mahiyain at tahimik na housekeeper ngayon, matatag na pinuno mula sa paraan ng pagsalita, kumpiyansa sa datos, at respeto ng mga kasamahan. Si Amara ay isa ng bagong haligi ng Grand Cielo. Natapos ang meeting, lumapit si Nico. Gusto mo bang sumama sa akin sa site inspection sa kabilang property? Sandali lang naman. Napatingin si Amara. Ako? Bakit ako? Ngumiti si Nico. Ikaw ang gusto kong makasama. Magkakasabay silang lumakad sa bagong wing ng hotel, tahimik hanggang sa makarating sila sa rooftop garden na hindi pa naayos. Doon tumigil si Nico. Alam mo, Amara, simula niya, itong lugar na to, plano ko talagang gawing private rooftop cafe. Pero hindi ko pa masimulan kasi parang may kulang. Tumango lang si Amara, hindi makatingin. Ngayon, alam ko na kung anong kulang. Dagdag niya, hindi pwedeng simulan ito kung wala ang taong inspirasyon ko. Nanlaki ang mata ni Amara. Nico, lumapit ito. Matagal ko nang gustong sabihin to. Pero ayokong guluhin ang trabaho mo. Lalo na't ngayon, mas mataas na ang respeto ng lahat sa'yo. Pero bakit ngayon? Tanong ni Amara, mahina ang tinig. Tinanong mo ako noon kung bakit kita pinagtanggol. Kung bakit hindi ako naniwala sa kanila. Simple lang. Dahil naniniwala ako sa'yo. Noon pa. Tahimik ang hangin, parang lahat ng dahon sa paligid ay tumigil sa paggalaw. Hindi mo kailangang sumagot, Amara. Dagdag ni Nico. Gusto ko lang malaman mo. Kung may party sa'yo na maaring tumugon sa nararamdaman ko, hindi ko ito pipilitin. Pero ako, sigurado ako. Dahan-dahang lumapit si Amara. Hindi na siya umiiyak. Pero nanginginig ang mga labi niya. Nico, hindi ako perpekto.
Marami akong pinagdaanan. Isa lang akong dating housekeeper. May mga sugat pa akong dala. Pero hindi kita minahal para sa kung sino ka noon. Minahal kita dahil sa kung paano mo kami binago. Pati ako. Habang naglalakad pabalik, magkatabi pero walang hawakan, may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi kailangan ng formal na deklarasyon. Hindi kailangang madaliin. Ang mahalaga, naihayag ang damdamin. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa bagong opisina sa ika-11 palapag ng Grand Shell Hotel. Nakaupo si Amara Navarro, suot ang simpleng peach na blazer habang nakatingin sa nakabukas na bintana. Ang kanyang harapan, isang sulatang nakabukas. May golden seal at pirma ni Doña Serafina Escudero. Full scholarship grant for executive business leadership under the Grand Cielo Foundation. Congratulations, Miss Navarro. Napangiti siya, banda-handa ang pinikit ang mga mata sa isang iglap. Binalikan ng kanyang isip ang lahat. Ang mga sigaw ni Miss Delia, ang pagtanggap ni Lola Pining, ang pagtitiis niya bilang simpleng housekeeper, at ngayon, isang tunay na direktor. Let's welcome our new co-director of operations, Miss Amara Navarro. Wika ni Doña Serafina sa harap ng buong executive team. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo si Amara, medyo kinakabahan pero matatag. Wala pa ako dito kung hindi dahil sa isang matandang janitress. Naniniwala sa kabutihan ko at sa isang general manager. Naniniwalang may halaga ang bawat mabuting gawa, kaano man ito kaliit. Napatingin siya kay Nico na hindi maalis ang ngiti. Nagsalubong ang kanilang paningin at tila hindi na kailangan ng salita. Amara, gusto ko sanang isama ka sa quarterly audit ng Grand Cielo Foundation. Alok ni Doña Serafina habang nakaupo sila sa bagong opisina ng Foundation Wing. Ma'am, gusto ko po sanang magpatuloy sa pag-aaral habang tinatanggap ko ang tungkulin bilang co-director. Sagot ni Amara, gusto ko maging karapat-dapat. Tumango si Doña Serafina. Kaya kita pinili dahil hindi mo kailanman inunang kapangyarihan. Lagi mong inunang puso. Sa maliit na kapilya sa loob ng hotel, lumod si Amara sa harap ng altar. Wala siyang dalang script, walang press release. Tanging panalangin lang. Panginoon, maraming salamat po. Hindi ko akalaing ang simpleng pagtulong sa isang matanda ang magiging dahilan ng lahat ng ito. Naway hindi po ako lumaki ang ulo. Naway matatili akong lingkod gaya ng itinuro niya sa akin at gaya ng ipinakita ni Doña Serafina. Lumutang ang luha sa kanyang pisngi, hindi ng lungkot, ng tagumpay. Sa wakas, binuksan na rin ang rooftop cafe na matagal ang plano ni Nico at sa gitna ng mga bisita, press at hotel staff, nakatayo si Amara sa tabi ng host. Ang cafe na ito, ani ni Nico sa mikropono, ay hindi lamang para sa mga guest, kundi para sa bawat empleyado minsang hindi narinig ang tinig. Ito'y alay namin para sa inyong lahat. Nagpalakpakan ang mga tao. Tiningnan niya si Amara. Amara, tawag niya. Bago tayo magsara ng programa, may gusto akong idagdag. Tahimik ang paligid. Matagal kitang minahal. Matagal akong naghintay. Pero ngayon, hindi ko na kayang ipagpaliban. Dahil sa iyo ko natutunan ang tunay na kahulugan ng serbisyo, ng katapangan, at ng pag-ibig. Lumapit siya at inabot ang kamay nito. Hindi ko alam kung kailan ka sasagot, pero kung darating ang araw na handa ka na, narito lang ako, hindi bilang boss, kundi bilang taong handang samahan ka habang buhay. Nagulat si Amara. Tahimik ang mga tao maya-mayay. Napayuko siya at marahang tumango.
Nico, ako rin. Matagal na. Nagpalakpakan ang lahat. Walang ingranding halik, walang drama, tanging yakap ng dalawang pusong buo at totoo. Habang nakapajamat, humihigop ng tsaa, binuksan ni Amara ang isang lumang notebook. Nakasulat sa unang pahina, "To dream beyond the broom, to rise with humility." Sa tabi nito ay isang lumang litrato, larawan nila ni Lola Pining. Nakangiti, may map sa kamay. Sa likod, may nakasulat, "Hindi kita itinuro para umangat ka sa taas ng ibang tao. Tinuruan kita para sabayan mo sila pataas." Si Amara, nakatawag at hawak ang diplomas sa business school. Sa audience, palakpak ng palakpak si Doña Serafina. Katabi nito si Nico, may hawak ng isang bouquet ng peach roses. Sa backdrop, "Congratulations, Director Amara Navarro. Magna cum laude, Grand Cielo Business Program Graduate." At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.